Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Indeed, it's really always a privilege for me to be invited and maging tagapagsalita ng Diyos para sa atin sa pag-aaral natin na Kanyang salita. And na-miss ko rin po kayo, no? It's been a while since the last time I preached here. But praise the Lord for His goodness, for His faithfulness, because I know hindi man tayo madalas magkita, pero hindi po kayo pinabayaan ng Diyos dahil mabuti ang Diyos. Tama po ba yan? So I know we give Him the praise and the honor. And siguro maganda rin, we take this opportunity para mabati natin yung mga kasama natin, katabi natin, at iparamdam natin sa kanila na ito po yung tahanan natin. So sabihin nyo sa katabi nyo, welcome home. Welcome home sa CCF. Let me just also make this take the opportunity to announce to you. Ito po yung mga pinagkakaabalahan natin ng mga nakaraan. So last April, nasa Tugigaraw po kami and we did the onboarding para sa ating team. And praise the Lord because today is the official launching of our church in Tugigaraw. So why don't we honor God again? So if you have relatives o meron kayong mga kakilala, ito po yung venue nila. You invite them. Kung magbabakasyon kayo, please feel free to visit our house dyan po sa Tugigaraw. Nung May naman, we also went to Dumaguete and nagkaroon po ng onboarding din doon. And by August 4, by God's grace and mercy, magkakaroon na rin tayo ng church sa Dumaguete. So purihin po natin ang Panginoon. Ito po yung mga leaders natin and team. And kahapon po, nandun po ako sa Urdaneta para ma-meet yung mga leaders po natin sa Alaminos, Dagupan, and Urdaneta. And sa July 14, encouraging you again, kung meron kayong mga kamag-anak, kakilala, katrabaho na umuwi ng Pangasinan. Meron po tayong church doon. Sa July 14, ang official launching po noon, dito po sa CB Mall, Urdaneta City, Pangasinan. So pwede po bang purihin ulit natin ang Panginoon? Praise the Lord. And indeed, that's our desire, na dalhin ang Panginoong Hesukristo sa mga tao dito sa ating bansa at sa buong mundo. And you know, speaking of mission, naalala ko lang kasi usually when I travel talaga for mission trips, I always bring my family. Lagi ko po dinadala yung mga anak ko and yung asawa ko. And there was this one time na nando po kami sa Ormoc. At during the break, na-excite yung isa sa mga kapatid natin sa Ormoc. At sabi niya, magpapakain siya ng ng native na manok. So sino ba naman tatanggi doon, di ba? So dinala niya yung manok. Ang ganda ng kulay ng manok, no? Kulay itim. Tapos, hindi alam ng anak ko na yun yung lulutuin. So nilaro ng anak ko. Di ba? So, nung kinuha na sa kanya ng kusinero, yung manok, tinanong nung anak ko, ba't kinuha? Hindi ko naman naisip na maramdamin pang bata at hindi niya alam kung ano yung talagang nangyayari sa mundong ito. No? Sabi ko sa anak ko, mamaya, yan ang hapunan natin. At umiyak siya ng sobra. At sabi niya, bakit kailangan niyang mamatay para makain lang natin? Meron ba tayong ibang pwedeng kainin? Matindi sinundan ko pa, yan ang purpose niya sa buhay. Okay? Kainin natin. Why did I say that? Because, you know, there are things in life na maganda maintindihan natin. Speaking of manok, no? Alam niyo ba na meron palang manok in time, 1940s sa Amerika, na nabuhay siya ng headless. Hindi po ito kasi headless nga, di ba? Kung di ako, balikan ko yung notes ko dito, 18 months. Nakita na ba kayo ng manok na walang ulo? Nabuhay 18 months. Sabi ko, amazing yun ah. Ano pa ba yung mga amazing na pwede natin malaman? Yung pinakamatagal na pag-hold ng hininga sa ilalim ng tubig. Gano'n po katagal kaya niyong gawin? 20 seconds, 30. Ito po ang record holder natin from Croatia, 24 minutes and 30 seconds. Huwag niyo pong itry. Okay? Huwag niyo pong itry. Last na lang sa mga dog lovers dyan. Akala ko dati ang mga aso, pagka nabubuhay hanggang mga 12 to 15 years lang. Pero meron palang isang aso na nabuhay ng 29 years and 6 months. And it's amazing kasi diba, kumbaga parang at least yung attachment mo and all sa mga bagay nito. And you know, when you go online, pag pumunta kayo at mag-research kayo sa library o sa internet, marami kayong mga bagay na makikita na amazing at kamangha-mangha. Marami din mga maling akala na nako-correct. Pero ang question doon is, ano ngayon? Tama ba? Na-feel nyo ba yun? Parang pointless to na, 18 months old na manok. Hindi nga ako kumakain ng chicken. Ano ngayon? Kung may asong gano'n matagal mabuhay, ayaw nga sa aso, gusto ko pusa. Ano ngayon kung kayang humiga sa ilalim ng tubig? Hindi nga ako madalas maligo Ay, mali.
Hindi nga ako naliligo sa dagat. Diba? Ano ngayon? Now, marami mga bagay na pwede tayo magkamali pero dapat isipin natin na ang pagkakakilala natin kay Kristo ay dapat hindi tayo nagkakamali. Kasi it's a game changer ng buhay mo ngayon at buhay natin sa kabilang buhay. So that's why yung Jesus being Christ, sabi ko nga, magkamali na tayo sa pag-intindi natin sa manok, sa paghinga, sa aso o sa anumang bagay, kahit sa pagko-construct ng isang building, pero dapat tama ang pagkakakilala natin kay Kristo. Bakit? Yun po yung pag-uusapan natin ngayong hapon. Alam ko po, nag-pray na po tayo, pero maaari po bang manalangin po muna tayo muli. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Lumalapit po kami bilang isang simbahan dahil naniniwala po kami na yung mga ganitong topic, especially sa pagkakakilala sa iyo, Panginoong Hesukristo, hindi po namin ito magagawa sa sarili naming kakayanan. Banal na Espiritu, kailangan ka po namin at mangusap po kayo sa amin. Kung meron mang mali sa aming mga puso, tanggalin niyo po ito. I-allow niyo po na makapag-focus lang kami sa inyo at ma-encounter namin kayo ng personal. Protektahan niyo kami sa gawa ng kaaway, sa pride, sa spirito ng over-familiarity, and wag sanang lumipas lang yung pagkakaaral namin kung sino ka, O Diyos. Bagkos magbago ang pananaw namin sa buhay, and most especially ang pananaw namin sa iyo. O Panginoon, gamitin niyo po ang aking pre-prepare. Kung meron man ako na miss, tulungan niyo po ako na masabi po ito ng pagmamahal at ng may katapatan sa inyong salita. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. So tayo po, nasa series po tayo ng Book of Colossians, and it's very clear, alam na po natin ito na ang Colossae, hindi po ito napuntahan ni Apostol Pablo. Yun nga lang ang nangyari, si Epapras, nagbalita sa kanya ng mga kaganapan doon. At yung mga Kristiyano na nandun sa Colossae, meron po silang nai-experience na pressure na tinatawag na cultural and religious pressure. So explain ko lang na konti para mas ma-appreciate natin yung mga pag-aaralan natin. Dahil sila ay Griego, sila ay Greeks. Yung pressure doon, especially sa tinuro ni Plato na nag-convert sa Gnosticism, ang sinasabi dito, dalawa yung mundo. Magkaiba yung invisible at visible. Yung material at immaterial. Merong isang Diyos na gumawa ng lahat. Pero ang gumawa ng nakikita natin ngayon sa mundo na to, hindi yun yung Diyos na yun kasi masyado siyang malayo at perfect yun. Yung mundo na corrupt, broken, ginawa ito nung sa pamamagitan ng isang being because of emanation. Ang ibig sabihin ng emanation, wag ko kayo makakatulog mabilis lang to. Ang ibig sabihin nun, layer by layer from the Creator, nawawalan ng, yung kumbaga nababawasan paunti-unti yung pagiging divine. At yung grupo ng mga aeon, sila yung gumawa ng mundong ito. Nasusundan niyo ho ba? So ang sinasabi ng mga Griego, si Kristo, isa lang yun sa mga yon. So pwede ka pa rin sumamba kay Kristo, tapos sinasamba mo yung mga Diyos-Diyosan natin. Pwede kang sumamba kay Kristo, tapos ina-acknowledge mo lang yung katuruan niya. Kasi yung katuruan niya, yung sinasabing Sophia, na magbibigay sa iyo ng revert, mare-revert yung kumbaga pagbawas ng pagiging divine. Para ikaw, pag namatay ka dito sa mundong ito, makakabalik ka doon sa tunay na naglikha. Nasusundan niya pa ho. Baka naalala niyo na naman yung manok. Now, ano pa? Yung isang grupo naman na tinatawag na Judaizer, sinasabi nila na okay yan si Kristo pero kailangan magpatuli ka. Kailangan gawin mo itong mga ginagawa natin, na nakasanayan na natin, religious rites na ginagawa natin bilang isang Hudyo. Para sa ganon, sureball ka. So ngayon, itong si Apostle Pablo, hearing those arguments and yung mga struggles na pwedeng magyanig sa pananampalataya ng mga kapatid natin na nakatira sa Colossae, kaya niya sinabi yung mga pag-aaralan natin ngayon. Kaya nga sa chapter 1, makikita niyo yung prayer. Last Sunday, pinag-usapan niyo diba yung spiritual wisdom. Kasi ang sinasabi ni Apostol Pablo, kailangan maintindihan niyo yung wisdom na pagkakakilala sa Panginoon, yun lang ang kailangan niyo at yun na yung sapat para maligtas ka. So ngayon, babalikan niya yung argument na yon at pag-uusapan at ipapakita sa atin na si Jesus, siya ay overall. So sabihin mo sa katabi mo, Jesus is overall. Ipapakita sa atin ngayon na pag-aaralan natin na si Kristo ay supreme at siya ay sufficient. Siya ay superior at namamayani at siya ay sapat. So tingnan natin yung unang point. Jesus is our ruler.
In verse 15, ang sabi doon, He is the, everybody say the word, image of the invisible God, the firstborn of all creation. Even in the book of Genesis, sinabi na, when we are created by God, we are created in His own image. Tama ba yon? O sabi mo sa katabi mo, ginawa ka at inilikha ka sa image ni God. Parang ayaw yung maniwala. Totoo po yun. No, lahat ng tao. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya ka maganda. Yan, diyan kayo ginagana. Kaya ka guwapo. Pero yung image na sinasabi doon, alam niyo yung word na image in the Greek language, tatlo ibig sabihin. Kaya nga, even in the New Testament, makikita nyo, nung nag-uusap sila about tax, sabi ni Lord, kaninong image yung nakikita nyo sa barya? Yung icon na Greek language. Ang ibig sabihin ng representative o kaya yung kumbaga hinulma. Pero dito ang sinasabi ni Pablo, napakalinaw at straight to the point na si Jesus, yung image. Kung gusto mong malaman kung sino yung Diyos, yung pinakadulo, yung naglikha ng lahat, si Jesus yun. Nature and supremacy and preeminence. Na kay Kristo lahat yun. At siya yung firstborn. Now, yung firstborn, ang ibig sabihin lang nito is pwedeng chronological order na ikaw yung panganay o you have this special status. Na sa panahon nila nung isinusulat to, naiintindihan to ng mga taga Middle East at nang nando sa Mediterranean world. Na pagka ikaw ay panganay, meron kang special position and privileges. Sino po yung mga panganay dito? Taas po ang kanang kamay. Yan, pakibabaho. Yung mga panganay sa Pilipinas, ang pribilehiyo niya lang magpasa ng ligaw na utos sa bunso. Di ba? Yun lang yun. Hindi natin maintindihan nyo kasi minsan sa Asian culture nga tayo, di ba? Mas favorite minsan yung bunso. Ako, panganay ako. Yung mga ibang bunso, tumatanggi. Oh. Yung mga tinatamaan ng ligaw na utos. Di ba? Pero sa kanila, iba yon. So dito ang sinasabi ni Pablo, it's very clear na si Kristo ay Diyos 100%. And siya yung namamayani. Siya yung merong special role and authority sa lahat. Kaya nga, hindi mo ito pwedeng gamitin yung argumento na si Kristo ay nilalang at siya ay tao lang. Kasi hindi natapos dyan. Bakit yung po nasabi? Pag tinignan niyo yung next passage, it was an explanation for the previous passage. Basahin po na sabay-sabay. For by Him all things were created. Ang sinasabi lang niya sa Tagalog, dahil sa Kanya, sa pamamagitan niya, ang lahat ay nalikha. At kung ikaw ay manilikha, hindi pa pwedeng part ka ng ingredients. Tama ho ba? Hindi pa pwedeng kasama ka. You must transcend yung time, yung space, yung matter, etc. Ang sinasabi doon, sa pamamagitan ni Kristo, nalikha ang lahat. Saan yung lahat na yon? So nasa langit, nasa lupa. Yung nakikita, hindi nakikita. Lahat ng namumuno, nagahari, at yung mga otoridad. All things have been created through Him and for Him. And you know, speaking about the sovereignty and God's authority, Jesus being the supreme ruler, dapat magbago ang pananaw natin sa ating mga buhay, mga kapatid sa Panginoon. Kasi ang sinasabi dito, yung by Him, through Him, and for Him, ibig sabihin pala, lahat ng nandito sa mundo ay nanggaling sa Kanya, nagawa sa pamamagitan niya, at para sa Kanya. Nakakalungkot isipin, marami nagsasabi online, and even in the past, bakit pa kailangan ibigay yung credit sa Panginoon? Ikaw ang nagsipag. Ikaw ang gumawa. Alam nyo, yung reason na nag-viral, hindi lang naman siya ang nagsasabi nun. Marami nagsasabi nun. Pero whether you acknowledge this or not, this is a certain reality na lahat tayo ay nilikha sa pamamagitan ng Diyos at lahat tayo ay para sa Kanya lang. Lahat na nakikita mo, whether nasa langit o nasa lupa, ganon kamakapangyarihan ang Panginoon. Therefore, nananawagan po ako, especially sa mga kapatid ko sa Panginoon, ibigay mo palagi ang lahat sa Kanya. Hindi ka pinayaman ng Diyos para ma-enjoy lang yon.
Whether mayaman ka, dapat ang buhay mo para sa Diyos. Naghihirap ka ngayon, dapat ang buhay mo para sa Diyos. Healthy ka ngayon, dapat lahat para sa Diyos. May sakit ka ngayon, dapat lahat para sa Diyos. Bakit? Kasi nanggaling ka sa Kanya at sa pamamagitan niya, nandito ka at kaya ka nilikha para sa Kanya lang. Kaya wag mong iisipin na hindi espesyal ang storya mo kasi wala ka dito. Lahat ng nalikha, umaawit at pumupuri sa Panginoon, which is si Hesus Kristo. Kaya nga sabi ni R.C. Sproul, we do not segment our lives, giving something to God, to some our business or schooling, while keeping parts to ourselves. The idea is to live all of our lives in the presence of God, under the authority of God, for the honor and glory of God. That is what the Christian life is all about. Ate Julius, hindi ako katulad ng iba ng babae na mga 50 eh. O hindi ako nakapatay eh. O hindi ako nagnakaw ng milyon-milyon eh. Hindi yun. Ang dapat tanungin natin sa ating mga sarili, sa ginagawa ba natin bilang isang estudyante, bilang isang anak, bilang isang magulang, bilang isang mag-asawa, bilang empleyado, bilang naglilingkod sa Panginoon, ibinibigay ba natin ang buo sa Kanya at sa Kanya lang talaga? Kasi madaling sabihin yung para kay Lord pero hindi naman talaga para sa Kanya. Pero dito ang sinasabi ni Apostol Pablo, dahil malinaw na si Kristo ay Diyos at sa Kanya nanggaling ang lahat at nilikha. Ibig sabihin, sabi nga ni Steve Lawson, He upholds, He holds, and directs the creation, all for His glory. Kaya nga yung verse 17, ang sabi doon, He is before all things, and in Him all things hold together. So if you want to defend the divinity of Jesus, by just studying the Greek language of the word before, ang sinasabi dyan ni Apostol Pablo, bago pa natin maisip yung concept ng time, nandyan na siya. In the Hebrew, yung in the beginning, ang ibig sabihin nun, in the beginning, even before, the idea of time was there. Nandun na si Kristo. Siya ang manglilikha na walang pinagmulan. At siya ang dahilan kung bakit tayo nananatiling buhay at nagpapagal. Kaya kung ikaw nalulubat ka, nawawalan ka ng gana sa paglingkod o sa buhay na ito, huwag kang dumepende sa tao o sa pangyayari. Bumalik ka doon sa source. We can talk about atoms and science. But again, yung mga original leaders na ito, hindi nila alam yon. Yung mga nadidiscover ng siyensya ngayon, pinapatunay lang na, uy, ano ba itong kapangyarihan na naghahawak ng lahat? Pero para sa mga taga-Kolose, ang sinasabi nila, marami kang pwede pag-angklahan. Hindi lang si Kristo, si Zeus pwede rin. Si Artemis pwede rin. Hindi sapat si Kristo. Sundan mo itong mga tradition sa ritual. Hindi ho. Ang sabi ho ni Apostol Pablo, very clear. Bago pa magsimula ang lahat, nandyan na si Kristo. And you know, if we want to answer the ano ngayon, sabi sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Again, kanina sinabi ko na yung Hebrew language, bago pa magsimula ang simula, nandyan na sila. Ibig sabihin, nilikha ng Diyos ang lahat na nanggaling sa wala. Nasusundan niyo ho ba yun? Kaya niyo ho ba? Ito mag-ano tayo, workshop para magising. O pampagising sa atin. Subukan niyo ka mag-imagine ng isang bagay na hindi pa talaga at walang pinagkuhanan na idea. Ako naisip ko nilagay ko doon, elepante na pink na lumilipad. May elepante, may color pink, at may konsepto ng paglipad. Tama ho ba? Bahay na pabalik. May bahay Bahay na lumilipad. Lumilipad eh. Sige po, mag-imagine po kayo, aso na maraming pa, 18, may aso eh. Anong impact nun sa buhay natin?
Knowing that si Kristo, yung pinag-angklahan ng ating pananampalataya, yung Diyos na ating sinasamba, anong impact dapat nun sa atin? Number one, dapat yung perspective natin sa buhay. Ano man ang pinagdadaanan nating lahat ngayon, mga kapatid sa Panginoon, huwag dapat mawawala ang pagtitiwala at pag-asa na nakaangkla kay Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Kung kaya niyang likhain ng lahat galing sa wala, para saan pa i-provide niya yung pambayad mo sa Meralco? O kung ano man yung provider ninyo ng kuryente sa mga nasa online. Para saan pa yung sakit mo kung nasa kalooban ng Diyos yan? Kahit sabihin ng lahat ng doktor na hanggang dito ka na lang, pag sinabi ng Diyos na hindi, i-extend kita, i-extend ka at gagaling ka kasi walang imposible sa ating Diyos na makapangyarihan. Kaya dapat magbago yung pananaw natin eh. Dapat bilang isang Kristiyano, hindi ka nabubuhay na parang talunan. Parang baksak palagi, tululaway. Dapat ganun. Dapat ang buhay mo, ang pananaw mo sa buhay, Lord, sa'yo ako nakadepende. Kahit dumadaan ako sa bagyo ngayon, alam ko ikaw ang Diyos ng bagyo na to. Inaakyat ko itong bundok na to, pero alam ko ikaw ang Diyos ng bundok na to. Dahil lahat ay sakop mo at wala sa buhay ko na wala sa kontrol mo. Inaalam mo lang to para sa kabutihan ko at para maging mas kawangis pa kita. Are you following? What else? Dapat magbago din yung pagsamba at pamumuhay. Wala kang makikita na relasyon ng isang master at ng alipin na katulad ng relasyon na meron tayo sa Panginoon. Sino po dito ang maikli ang pasensya at taas na lang ang kilay? Parehas ko. Ang lungkot nun. Kung kasing ikli ng pasensya natin ang pasensya ng Diyos, no? Tama ba? Walang matitira dito. Baka mauna ako sa inyo. Pero ibang klase. Kung naiintindihan mo na si Kristo ang makapangyarihan sa lahat at sobrang mahal ka niya, na lagi siyang nakatingin sa'yo, na pinoprotektahan ka niya at binabantayan ka niya sa bawat minuto at segundo ng buhay mo. Hindi ba wala kang ibang gagawin kundi ibigay sa kanya ang lahat? At kahit na mabigat ang pinagdadaanan mo sa buhay, sasabihin mo pa rin, praise the Lord because you are good and you are faithful. Ano pa? Sa pamamagitan ng panalangin. Magbabago ang panalangin mo. Bakit? Kasi naintindihan mo na pag nananalangin ka sa pangalan ni Jesus at naaayon sa kalooban niya, walang pwedeng pumigil. Kaya dapat, when you pray, you claim it. Kasi hindi ka nagkasalita sa hangin. Kinakausap mo ang may likha ng lahat. Kaya kung nanghina ka sa panalangin mo, dapat balikan mo. Lord, ikaw ang may-ari ng lahat at walang imposible. Dapat huwag niyong limitahan ang panalangin ninyo. Dahil hindi nakakahon ng ating Diyos na sinasamba. Kung nananalangin kayo para sa kalooban niya, ipagpatuloy niyo lang dahil walang imposible sa Diyos. What else? Sa pagbabahagi ng mabuting balita. Ang sabi sa binasa natin, lahat under sa Kanya. Can you just try to imagine that? Nasa spiritual battle tayo. Pero lahat sila nanginginig sa pangalan ni Jesucristo. Ibig sabihin nito, walang matigas na puso sa hipo ng banal na spirito. Kaya pa nagbahagi ka ng gospel sa mga kamag-anak mo, sa katrabaho mo, huwag kang matakot. Dahil kasama mo ang Diyos na may likha ng lahat. You claim it. Na makikilala nila at makakatagpo nila ang Diyos sa panahon na tinakda ng Diyos. Kaya pa nag-share ka ng gospel, huwag kang matakot. Okay, para nang lalambot.
Mensahero ka ng naglikha ng lahat, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya nga, ibang klase. Ito mga pinag-uusapan natin. Pinakita ni Apostol Pablo na hindi lang si Kristo ang may authority ng lahat ng nilikha, pero even sa simbahan. Basahin po natin sabay-sabay. He is also the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself will come to have first place in everything. Kaya importante pag nasa simbahan ka, lagi mong iisipin na ang tunay na ulo at namumuno ay si Jesus. Hindi ko gina-justify yung mga kapatid natin sa Panginoon na may struggle lustfully o in anger or gossiping na nasaktan ka ng simbahan kaya ayaw mo nang pumunta. Mali yun. Mali yung ginawa nila kung naranasan mo yun. And I want to say sorry and to apologize. Pero gusto ko lang malaman mo na ang tunay nagmamayari at may otoridad sa simbahan ay si Kristo. At walang buhay ang simbahan pag walang ulo. Kaya dapat sa paglilingkod natin, madaling mag-submit sa otoridad. Hindi dahil tamad ka mag-isip o dahil sobra yung kumpiyansa mo sa kanila, pero ang kumpiyansa mo nasa Panginoon. Kaya dapat ang panalangin natin lagi sa mga pastor natin, sa mga leader natin, nakakonekta sila palagi dun sa ulo. Kasi yung senior pastor natin, board of elders, o COS ng mga satellites, o council of servants, o parang deacons, parte ho sila ng katawan. Kaya dapat sa mga naglilingkod, whether sa mga bisita namin na galing sa ibang simbahan, kaya tayo nananalangin palagi at ini-encourage natin palagi yung prayer and fasting because our church wants us to always recognize na, Lord, we need you, we need your guidance, we need your protection because you are the true leader of this church. What else? Ang sabi doon, He is the firstborn from the dead. Ganun lang din ang ibig sabihin yan. Hindi kasi pwedeng sabihin siya yung nauna dahil si Elijah, di ba, may binuhay na bata. Si Lazarus, yung anak ni Jairus na babae. Pero ang sinasabi dito ni Apostol Pablo na para maintindihan ng mga taga-Kolose, even sa mga na-resurrect, si Kristo ang namamayani at superior. He Himself will come to have first place in everything. For it was the Father's good pleasure for everybody say the word all. The fullness to dwell in Him. Alam niyo, nakakatawa sa Gnosticism. Ang sinasabi ng turo na to, yung binabatikos ni Apostol Pablo, lahat ng creation, meron lang spark ng divinity ng tunay na naglikha. Kasi nga, nabawasan yung mga layer. Hindi po yan random na biglang naisip lang ni Apostol Pablo. Gusto ni Apostol Pablo makita nila na si Jesucristo nasa Kanya. Kung ano man ang nature at attribute ng Diyos Ama. Kaya nga nung pinanganak si Kristo, di ba ang sabi, ang pangalan niya, Emmanuel, ang ibig sabihin nun, God is with us. Dahil nasa Kanya ang kabuuan ng Diyos. And through Him to reconcile all things to Himself, having made peace through the blood of His cross, through Him I say, whether things on earth or things in heaven. So what now? Ano ngayon? Mga kapatid sa Panginoon, bago ho tuluyang makatulog yung iba, posible pala na maging masaya pa rin at puno ng kagalakan pag nakafocus ka sa Panginoon, kahit magulo yung pamilya. Tama ba? Posible pala yun. Na kahit na maraming pagsubok at maraming problema sa bansa natin ngayon, politically, socially, nagpapagal pa rin, nag-i-endure pa rin.
Alam niyo kung bakit? Dalawang bagay lang na-realize ko sa verses 15 to 20. Number 1, kailangan talaga natin mag-focus lang kay Kristo. Walang iba. Number 2, tapos na po ang istorya ng buong sangkatauhan at ng buong nilikha. Nakasulat na po ang mangyayari. Sino po nakapanood na ng Queen of Tears? Taas na lang kilay ulit. Ako hindi ko pa napapanood eh. Dami na nagsasabi kaya naisip ko siya bigla. Kung halimbawa lang sa mga nakapanood na nung K-drama na yon, kung ano man yung mga nangyari, nakakaiyak at nakakagulat. Magaling kasi yung mga K-drama sa ganun, di ba? Kung napanood mo na kaya, magugulat ka ba? O kaya, sino dito ang nakakakilala sa boxing champion natin, Manny Pacquiao? Hindi niyo po kilala? Ulitin ko, sino po nakakakilala kay Manny Pacquiao? Ayan, very good. Pakimabaho. Halimbawa, nanood ka ng replay ng mga laban niya, kakabahan ka pa ba? Bakit? Kasi alam mo na yung dulo eh. Ang sabi ho dito, si Kristo bilang naglikha, naglalang, sa pamamagitan at para sa Kanya, lahat ng nangyayari ngayon, it will be put into order. Sa panahon na pagbalik niya, lahat yuyuko at mangungumpisal na walang ibang Panginoon kundi si Kristo Jesus, ang ating tagapagligtas. Ang ibig sabihin po, panalo na tayo, kaya huwag mo masyadong panghawakan yung mga bagay dito sa mundo. Huwag ka mamumuhay ng talunan. Sabihin mo sa katabi mo, panalo ka. Kahit tulog ka. Panalo ka. Okay? Panalo. Kaya nga, pag-iisipin mo, okay, Lord, you are supreme, you are sufficient. What now? Bigay mo lahat kay Lord. Hindi pa pwedeng panalo si Lord sa buhay mo pagkalinggo lang. Dapat siya ang Lord ng lahat ng buhay mo. Whether sa pag-aasawa, pag-aaral, pagkatrabaho, sa pera mo, sa abilidad na meron ka. Kasi kung nabasa natin na siya ang Lord ng lahat, by Him, through Him, and for Him. Sabi nga ni Hudson Taylor, Christ is either Lord of all or He is not Lord at all. So siya ba yung overall sa buhay mo? Siya ba ang lahat sa buhay natin? At walang ibang makakasagot dyan kundi ikaw lang at hindi mo pwedeng linlangin. Hindi natin pwedeng linlangin ang Panginoong Diyos. Next, Jesus is our reconciler. And ang sabi doon, although you were formerly alienated, hostile in mind, and engaged in evil deeds, yet He has now reconciled you in His fleshly body through death, in order to present you before Him holy, blameless, and beyond reproach. Now, all of us here are guilty. Tama ho ba? Lahat tayo dito makasalanan. Agree? Mga naniniwala, taas po ka ng kamay. Pakibabaho. Mas naniniwala na mas makasalanan yung katabi ninyo, wag na po mag-react. Smile na lang ng onte. Lahat tayo eh. We know that. Walang makakatakas doon. Pero ang kagandahan doon, sinasabi na Apostol Pablo, na yung tunay na kaligtasan, hindi mo yan makukuha sa pamamagitan ng pagkaalam nung tinatawag na Sophia. Yung knowledge na unti lang ang nakakaalam. Yun yung sinasabi doon ng mga Gnostics eh. Hindi mo yan makukuha sa mga pagsunod. Pero ang kaligtasan, para ma-reconcile at mabalik ka sa Panginoon, matubos sa pamamagitan ng dugo niya, sa pagsisisi at sa pananampalataya kay Jesucristo. And ang sabi doon, dahil na-reconcile na tayo ngayon ay banal, walang kapintasan, at pasok sa pamantayan ng Diyos.
Sabi mo sa katabi mo, banal ka. Sabi mo, sa kabila naman, sabi mo, mabuti ka. Hindi dahil mabait tayo, pero sapat ang kabayaran na ginawa ni Kristo sa krus. Kaya nga sabi niya dito, if indeed you continue in the faith firmly established and steadfast, and not move away from the hope of the gospel that you have heard, which was proclaimed in the creation under heaven, and of which I, Paul, was made a minister. Kaya daw, para makaiwas tayo dun sa extremes ng legalism and licentiousness, pumunta ka dun palagi sa mensahe ng gospel. Na si Kristo ay Diyos, bumaba, nagkatawan tao, namuhay ng perpekto at binayaran ng ating mga kasalanan sa krus, namatay at inilibing at pagkatapos ng 3 araw nabuhay na magmuli. At nanampalataya tayo sa Kanya. That's it. Huwag mong iisipin na marami ka pang kailangan gawin. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Ako nga sa dating simbahan pag may worship service, naglilingkod ako dun sa yung lola ko kasi deboto, so 4 a.m. ang ina-attendan niya. Sumasabay ako dun sa lola ko. Pero lagi niya ako nauunahan. Bago pa magsimula ang worship service, nandun na siya sa harapan, nananalangin, nakaluhod. Pero kahit na paulit-ulit nangyayari yun, pag nasa gitna na ako at nakikita ko na yung statue, Kristo, katingin sa akin, lagi ko iniisip sa sarili ko, impyerno talaga ako. Kasi hindi natin kayang gawin yun Kaya importante yung object ng pananampalataya. Nasusundan niyo ba? Bigyan ko kayo ng mabilis na illustration. So halimbawa lang, nakuha ko lang to kay D.A. Carson. So, diba, sa Passover, ito yung echoing message kung paano tayo tinubos ng Panginoon. Diba? Dahil sa dugo niya, nilagpasan tayo ng condemnation. Sa Exodus, dahil sa dugo nung tamang sakripisyo, yung angel of death na dapat papatay sa firstborns, lumagpas. So sabi ni D.A. Carson doon, imaginein daw natin, para lang maintindihan natin yung importansya ng object of faith. Imagine natin, meron 2 tatay na Hudyo na nag-uusap. Ang pangalan niya para talagang mukhang Hudyo, si Pedro tsaka si Juan. Okay? Example lang. So si Pedro, meron siyang 1 anak na lalaki lang. Si Juan, meron 12 anak. At sinunod nila yung sinabi ni Moses. Isipin nyo na lang, nakita nila lahat, yung tubig naging dugo, yung hail, yung mga flies, yung frogs. Nakita nila lahat ng mga pangyayari. Imagine niyo tayo yon, ha? Si Pedro, na 1 lang ang anak, ginawa niya rin. Tamang sakripisyo, step by step. Ganon din si Juan. Sila yung magkapit-bahay. Okay? Ito yung istorya. So, 4:00 pa lang, mamaya pang gabi yun So, nag-uusap yung 2 magkumpare. Pare, mamayang gabi na. Sabi ni Juan, excited ako, pre. Eto na naman, makikita ko na naman ang kapangyarihan ng Diyos. Si Pedro, na naglagay din. Alam mo, tol, nilagay ko yung dugo, pero kinakabahan talaga ako. So nakita ko yung dugo, yung Nile River, naging dugo. Paano pa to? Angel of death. Isa lang si Junior. Si Peter Junior. No? Isa lang siya Kinakabahan talaga ako, tol. Pero sabi ni Juan, hindi, bring it on. Dumating ka na, angel of death. Fast forward, naggabi. Sa tingin nyo, sino yung nilagpasan sa 2? Yung nagsasabing, sige, halika dito. O yung meron ka ba? Sino po? Parehas sila nilagpasan. Kasi yung kaligtasan natin hindi nakadepende sa intensity ng pananampalataya natin, pero kung sino ang object. Kaya nga kung Kristiyano ka at nagdududa ka sa pananampalataya mo, balik ka lang sa mensahe. Yung sinasabi doon balik ka sa mensahe ng gospel. Bayad ka na. Napatawad ka na. Bagong creation ka na. Wala na yung dati. Binayaran na ni Lord lahat ng kasalanan mo.
At dapat ang impact nun, bagong buhay. Hindi perpekto, pero patuloy na nagbabago. Tawagin po natin si Dado, ang ating sharer, para makita natin kung gaano katindi ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas ng isang tao. Growing up, religion was an important part of my life and my family. My father, being religious, he taught us to follow all the traditions, culture, and practices of our faith. I remember during high school, I met a group of born-again Christians. I associated with them, became friends, and joined their activities like Bible studies. However, it did not last because my father disapproved. For the next decade of my life, I stuck to my religion. Years passed, I got a job, had a family of my own, I had success, fame, fortune, which made me very proud. Even in the early days of my marriage, I was already committing immorality. And my life revolved around vices, alcohol, and gambling. In June 2020, my infidelity was discovered. I was forced out of the house, and my relationship with my wife and 2 kids was broken. The same week, I temporarily lost my job due to pandemic. This was the lowest point in my life. I felt worthless. I turned to my friends for comfort, but to no avail. My marriage was broken. Then I called a friend who I thought could help me get my job as soon as possible. However, he told me that while he could not help me with my job, he could invite me to their Bible study. I did not understand his reasoning, but since I had nothing to lose and had no better options besides drinking alcohol, I gave it a chance. I joined their Bible study group called Men for Jesus. That night, the topic was on repentance. And it hit me hard. Over the next few weeks, they shared the gospel with me. And I developed a hunger to know more about Christ. At the same time, I continued reaching out to my wife, and by God's grace, she forgave me. On July 16, 2020, I decided to accept Jesus Christ as my Lord and Savior and fully surrendered my faith and life to Him. I shared this with my wife and encouraged her to watch the online service by CCF. Soon enough, she also accepted Jesus Christ as her Lord and Savior. Praise God. Eventually, we signed up and joined a disciple group to grow in our spiritual walk. Despite my newfound faith in Jesus, I was still facing the consequences of my sin. My relationship with my sons were deeply affected, and they did not want to talk to me. Several times, I went to the condominium where my son was staying to bring food and talk to him. But he never bothered to come down, which pained me deeply. The same happened with my other son. I tried to reach out many times, but to no avail. They were devastated and angry with how I treated their mother. One of my D group mates encouraged me to focus on Jesus and keep on following Him, which I did. As I work on restoring my relationship with my family, I also continued to develop my relationship with Jesus by regularly attending CCF events like IDC, Counterflow, GLC, and the CCF Sunday service. Exactly 2 years after surrendering to God, on July 16, 2022, my wife and I joined the CCF True Life Retreat where we got baptized. Because I experienced God's loving grace and forgiveness, I also developed a burden to share the same with others. God gave me opportunities to share His gospel, including in a rehabilitation center.
While I was wholeheartedly serving the Lord, God granted me another breakthrough. After much prayer and fasting, by God's grace and mercy, in December 2022, I asked forgiveness for my son once again. And after 2 years of them not speaking to me, this time, they finally forgave me. I realized this was because they had seen how Jesus changed me. With the help of the Holy Spirit, our desire for my sons to know Jesus, we brought them to CCF, and in April 2023, they too accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. By God's grace, we are now serving, worshiping together as of one family. Praise God. I now serve as a member of the core team of Movement CCF Imus, focusing on men's ministry and sports. God has allowed me to experience that He is our supreme ruler and a rewarder so long as we serve Him selflessly and live our lives according to His purpose. I am Dado, a sinner, saved by God's grace under one reconciler. I will continue to serve Jesus as long as I live. All praise and glory to Him. Thank you. Praise the Lord. Sige po, tawagin pa natin yung family ni Kuya Dado. Kuya Dado, pag-pray ko lang po kayo. Pag-pray po natin sila, Kuya Dado. Father, we thank you once again for the testimony that indeed there is no greater sin that is greater than your love. Continue to bless Kuya Dado and the family. Protect them from any attacks and schemes of the enemy, and allow them, Lord, to really just know you more in their life. Provide for their needs. Bless them. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po. Glory to God. Maraming salamat po ulit. Praise the Lord. So, you see, ako na-appreciate ko sa story na napanood ko na kahapon, pero napakinggan ko ulit. Ang kagandahan sa kapatawaran na nagmumula sa Diyos is hindi siya kapantay ng kapatawaran na pwede mong maranasan dito sa mundo eh. Hindi ka man mapatawad ng mga tao sa pamilya mo, o sa kumpanya ninyo, o sa komunidad ninyo. O ikaw mismo hindi mo mapatawad ang sarili mo. Pero gusto ko lang sabihin to, especially sa mga bisita namin na nandito ngayon. Hindi aksidenteng nandito ka dahil gusto ng Diyos marinig mo na ang kapatawaran ay na kay Kristo Jesus at ibinibigay niya sa iyo. At walang kasalanan, malaking kasalanan ang pwedeng humigit sa binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Lumapit ka kay Kristo. Nasa Kanya ang pag-asa. Nasa Kanya ang kaligtasan. Last. Kaya dito makikita ninyo na kung si Jesus ang ating ruler, siya ang creator, siya ay supreme, namamayani, preeminent God. Siya yung naglapit sa atin sa Diyos at siya ang mag-aayos ng lahat sa dulo. Dapat siya lagi yung ating dahilan sa lahat ng ginagawa natin. Dapat magbago yung filosofiya na meron tayo sa pamumuhay o sa paglilingkod na meron tayo para sa Panginoon. Bakit ko nasabi? Tingnan niyo po, ang sabi ho dito, so verse 24, now I rejoice in my suffering for your sake, and in my flesh I do my share on behalf of His body, which is the church, in filling up what is lacking in Christ's affliction. Now because He understands, diba? He understood, naintindihan niya yung kapatawaran na binigay sa kanya, especially on the road of Damascus, na kung saan si Paul, papunta siya para usigin ang mga mananampalataya at kinatagpo siya ng Diyos. Malinaw sa kanya na yung pagdurusa dito sa mundo, lalo na yung pagdurusa para kay Kristo. Yan yung mga bagay na dapat isineselebrate natin bilang isang Kristiyano. Kasi yan yung marka na sumusunod tayo. Ang sabi niya nga doon, diba, tinatanggap niya yung hindi na natanggap ni Lord na mga
parusa at paghihirap at sakit. Hindi sinasabi ni Apostol Pablo sa passage na to na kulang ang ginawa ni Kristo. Nung sinabi niyang it is finished, yung tetelestai, it was written in perfect tense, natapos na yung trabaho at yung resulta nagpapatuloy hanggang ngayon. Pero ang sinasabi niya, nagre-rejoice siya kasi yung katawan niya may parte para sa simbahan at yung tinatanggap niya na sakit at pagbubugbog at paghihirap para kay Kristo is an honor and privilege for Him. Dahil alam niya si Kristo yung naunang tumanggap noon para maligtas siya. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, kung nagdurusa ka ngayon, umaani ka ng persecution sa inyong pamilya dahil namumuhay ka ng naaayon sa kalooban ng Diyos, maggalak ka. Kasi hindi nila kayang saktan na ang Diyos eh. Galit sila kay Kristo, kaya kasi, ayan sabi sa Bible, the world hates the Lord. Jesus, that's why He hates us. The world hates us. Hindi ko naman sinasabing hanapin mo palagi yung problema sa buhay Kristiyano. Pero kung walang nangyayaring persecution sa buhay mo, baka masyado tayong sumasang-ayon sa takbo ng mundo. Naalala ko lang bigla yung istorya ni John Wesley. 3 araw nang walang persecution, nakasakay siya sa kabayo. Alam niya, sobrang na-disturb si John Wesley. At ang ginawa niya, huminto siya sa pagsakay ng kabayo at nananalangin sa ilalim ng puno. At ang sabi niya doon, Lord, parang malayo na ata ako sa iyo. 3 araw na, wala nagpa-persecute sa akin. Alam niyo, sabi doon sa story, habang nananalangin siya sa ilalim ng puno, na nakita siya ng isang taong galit sa kanya, tapos binato siya. Hindi tumama. Sabi ni John Wesley, Lord, thank you, malapit pa pala ako sa iyo. Or just think about it. Kay Paul, yung mga marka at luha at pagkakakulong, nakakulong ho siya nang sinusulat niya ho yan. It's an honor. It's always an honor na atakihin ka, na imalay. I'm not saying it's happy all the time, kasi naranasan ko na nagpipreach ako sa probinsya, minamak ako nung nakaupo dyan sa harapan eh. Nakakainis din from time to time. At nung natitempt talaga ako, Lord, kunin mo na to. Ang ingay eh. Pero hindi eh, binago ni Lord ang isip at puso ko at sabi ni Lord, ganyan ka rin dati. Kaya bahagi mo Ebanghelyo. And it's an honor. It's an honor kutsain. It's an honor gipitin. It's an honor abusuhin. Kumpara sa pangalan ni Kristo at malalapit yung mga tao sa paligid nila, it's always a privilege. Therefore, you rejoice. Magsaya ka. Of this church, I was made a minister according to the stewardship from God bestowed on me for your benefit so that I might fully carry out the preaching of the Word of God. For the sake of time, gusto ko lang i-focus dito yung word na minister. Can everybody say the word minister? Alam niyo yung word na minister dyan? Sa panahon kasi natin ngayon, yung mga nagmi-minister, it's an elevated position. Nagiging prestige na. But Paul, in this passage, understanding who Christ is and what He has done in His life, ang sabi niya, dahil sa mabuting balita, ito po yung 2nd beses niyang sinabing, I was made a minister. At ang sinasabi niya dito, yes, I'm a Roman citizen. Yes, I came from the tribe of Benjamin. Nag-aral ako kay Gamaliel. Alam ko yung mga batas. Pero ngayon, ako ay serbante. Naglilingkod. And why I want to focus on this? Sa mga kasama ko at kapatid ko na naglilingkod sa simbahan. Especially dito sa pulpito. Dapat bantayan natin lagi ang puso natin. Dahil nandito tayo para maglingkod at hindi para paglingkuran. Hindi ko sinasabing i-reject natin yung mga kapatid natin na gusto mag-bless sa atin, pero ang sa akin lang, habang dumadanas ka doon, o wag mong hanapin yon, dapat bantayan mo palagi ang puso mo. Dahil ang sinasabi ni Apostol Pablo, nandito ako, tagapamahala.
At ang trabaho ko ay pakainin at ipastol ang simbahan ng Diyos. At ako dapat yung unang maglilingkod. Alam niyo, kaninang umaga habang nananalangin ako sa Panginoon, naalala ko lang yung discipler ko. Ito po si Pastor Danny Kiko, nasa 16 years old pa lang ako, nasa group niya na ako. Noong mga edad 17, sinasama niya na ako sa mga mission trip, sa mga katutubo. And may dalawang mission trip ako nare-recall. Isa sa Calapan, Mindoro at isa sa Alabat, Quezon. Na kung saan nakikipag-partner dati yung church natin sa mga kasundaluhan para ma-orient yung mga bata na makakilala sa Diyos, magkaroon ng takot at hindi umanib sa mga komunista. Narinig ko, kinakausap siya nung mayor o nung isang general. Sabi doon, Pastor Danny, saan niyo po gustong matulog? Sabi nung pastor natin, kung saan yung mga bata matutulog, doon ako. Ano pong gusto niyo pong pagkain? Kung ano yung pagkain ng mga bata, yun yung pagkain ko. Sabi ko nga Lord, thank you sa tao na to. Kasi, isang mabuting ehemplo. Yung sinasabing tinulugan namin, dalawa lang yun eh. Yung isa, sobrang dami namin sa isang kwarto para mga 30 ata kami. Yung sa Alabat, Quezon, natutulog kami sa eskwelahan. Ang kutsyon namin is karton. Laging pinapaalala ni Pastor Danny sa amin. Bata pa lang kami na nandito tayo para maglingkod. Dahil ito pribilehiyo. Hindi ito prestigyoso. Hindi ito prestige. At yun yung sinasabi ni Apostol Pablo Yung paglilingkod sa Panginoon, pribilehiyo. Dapat dun sa Damascus, pwedeng justice ang maramdaman niya. At hindi lang sa binulag ng Panginoon, pero pinatay siya dahil sabi ni Kristo, bakit mo ako pinipersecute? Pero hindi, dun sa enkwentro na yon, ang sabi ng Panginoon sa kanya, gagawin kita bilang mensahero ko para sa mga hintil. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, etong ginagawa ko sa inyo, kaya ako masaya, kaya okay sa akin magdusa, kasi hindi ko to pinaghirapan. Hindi dahil sa pinag-aralan ko o sa background ko, pero ibinigay to ng grasya at habag ng Diyos sa buhay ko. Kaya sa mga kasama ko naglilingkod sa simbahan, huwag tayo mapagmataas. Kahit nasa ibang mga church, huwag tayong umayon sa takbo ng mundo. Lagi natin titignan, pribilehiyo. It's a privilege, it's a prestige. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, very clear sa Corinthians, for I am the least of the apostles, not fit to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me did not prove vain, but I labored even more than all of them, yet not I, but the grace of God with me. Anong sinasabi dito? Yes, tingnan mo na pribilehiyo ito, pero dapat hindi ka manlilit sa sarili mo. Dapat mag-respond ka ng naaayon. Hindi mo to deserve, pero dahil binigay sa iyo ng Diyos, ibigay mo yung best mo. Habang humihinga ka, dapat lahat ng hininga na nilalabas mo para sa kadakilaan ng Diyos. Dahil kakaiba ang Diyos. Takbo lang. Pribilehiyo na maging small group leader. Yan ang laging iisipin na dahil ikaw yan. Sabi nga ni Paul Washer, there is no such thing as a great man of God. Only weak, pitiful, faithless man of a great and merciful God. Lahat ho tayo dito pantay-pantay. Dahil lahat tayo dito tinubos lang ng ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya importante, babalik-balikan mo yung gospel Kasi lagi kang mapupunta doon sa sitwasyon at sa pag-iisip na, Lord, hindi ko maintindihan yung pagmamahal mo, pero dahil sobrang mahal mo ako, kung ano man yung meron ako, para sa iyo lahat to. Kung ano man yung pwede kong mabigay sa iyo, Lord, para sa iyo lahat to.
That is the mystery which has been hidden from the past ages and generations, but has been now manifested to His saints. Sabi ni Apostol Pablo, hindi yung Sophia, hindi yung mystery, but to whom God will to make known what is the riches of the glory of His mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Ang sinasabi dyan, alam niyo po yung word na made known, parang yan yung, di ba maraming mga kabataan ngayon at umattend kayo ng recognition day. Dami nakakuha ng honors ngayon, di ba? Yun po yung sinasabi dyan na yung ginawa ni Kristo sa krus na kaligtasan, hindi na po nakatago yan. As if parang nasa entablado at dinisplay sa lahat. At yung mystery na yon, yun yung si Kristo na nasa atin. Na tayo ay namatay kay Kristo, nabuhay na magmuli kay Kristo at naglalakad dahil sa kapangyarihan ni Kristo sa buhay natin. Yun yung pag-asa na inaantay natin. Kaya by grace lang po lahat, mga kapatid sa Panginoon. Huwag po tayong magkakamali na lagi natin babalikan yung pinanggalingan natin, pamilya natin. Huwag mong tignan yung eskwelahan na pinanggalingan nyo, mga kabataan. Lagi mong iisipan, kaya ka nag-aral dyan, hindi lang dahil sa magulang mo, pero dahil sa Diyos na naglikha ng lahat. At kaya ka pinag-aral dyan para sa Kanyang kadakilaan. Yung trabaho at negosyo na meron kayo, huwag niyong ilalagay yan sa isipan ninyo. Huwag natin pong ilalagay yung posisyon na meron tayo sa trabaho o sa organisasyon kung saan tayo belong. Dahil ang tunay na mystery, yung nasa loob natin, si Kristo na buhay at patuloy na naggagabay sa ating lahat. As we end, sabi doon, therefore, we proclaim, we admonish, ibinabahagi natin yung mabuting balita, nagbibigay tayo ng warning, nag-i-encourage tayo sa lahat ng tao with all wisdom so that we may present every man complete in Christ. Therefore, mga kapatid sa Panginoon, importante yung pagkalalim at pagkakakilala mo sa Panginoon. Yung tunay na resulta dapat ng mga pagpapagal natin, tinutulungan natin yung mga kapatid natin sa Panginoon na mag-mature. Kaya dapat sa small group natin, kung hindi po kayo part ng small group, I encourage you. Be part of it. Kasi sa ganito kalaking pagsasama, hindi nyo pwedeng sabihin ditong sumigaw kayo kanina sa mga anak ninyo. O kaya inuwi ninyo yung calculator sa office kasi kailangan ng anak nyo. O kaya tumingin kayo ng mga bagay na hindi nyo na dapat pinapanood. Pero doon sa small group, ang kagandahan doon, sabay-sabay kayong lumalago, sabay-sabay kayo nag-i-encourage, at sabay-sabay kayo nagko-correct, at sabay-sabay kayo naglilingkod. So I encourage you later sa Welcome Center, may mga ushers po na mga nakatayo, pwede nyo po silang tanongin, paano ba magiging part ng small group kung hindi pa kayo kasali. Last, everybody, basahin po natin sabay-sabay. For this purpose, also I labor, striving according to His power, which mightily works within me. Ang galing, no? Kung saan tayo nagtapos, babalik pala tayo dun sa umpisa. Ang Panginoon ang source ng lahat ng creation, siya rin ang source ng kalakasan na meron tayo. Kung naiintindihan mo at kilala mo talaga si Kristo, tayong lahat, dapat we always strive. We always labor. Hindi tayo dapat Kristiyano na patumpik-tumpik. Kasi naglilingkod tayo sa dakilang Diyos ng may likha ng lahat. At bakit ba tayo hindi dapat patumpik-tumpik? Dahil yung kapangyarihan na kumilos kaya tayo naligtas. Yung kapangyarihan na kumilos kaya tayo nalikha. Yung kapangyarihan na patuloy kumikilos sa buhay natin kaya tayo nagkakaroon ng buhay na nababawasan ng kasalanan paunti-unti, at yung kapangyarihan na magbibigay sa atin ng glorified body balang araw ay buhay ngayon at nasa inyo dahil kasama mo si Kristo at ang banal na Espiritu. Take heart. Be sensitive. Let me leave you with this quote.
Ang sabi ni Jonathan Edwards, a truly humble man is sensible of his nature, distance from God, of his dependence of Him, of the insufficiency of his own power and wisdom, and that it is by God's power that he is upheld and provided for, and that he needs God's wisdom to lead and guide him, and His might to enable him to do what he ought to do for Him. Last story bago tayo mag-closing prayer. Last week, nakipag-meeting po ako sa isa sa mga nag-support sa akin nung campus missionary pa tayo nung simbahan natin. And ang reason bakit ko siya kinatagpo kahit na galing ako sa isang ministry sa Commonwealth, taga Marcos Highway sa Antipolo, is that nagkaroon po siya ng cancer na malala na ho. So from colon, kumalat na ho yung cancer, pati sa liver. Nagpaalam ho ako sa kanya na isi-share ko to. At babalik na siya ulit sa Amerika. And you know, when I heard the news, sabi ko, hindi ko to pwedeng palagpasin. Hindi lang dahil sa ginawa niya, pero alam ko siyang kapatid ko siya sa Panginoon and I want to encourage her. Pero nung nagkita kami, Karina ang pangalan niya. Sabi ko sa kanya, Ninang, kamusta po kayo? And thinking that I will encourage her, you know, her mood was so bright, positive, and she was just, you know, telling stories of God's faithfulness, paano nag-provide ang Panginoon. And madediscern mo kung pakitang tao eh. Pero isa siyang patunay na patotoo. Kaya ko sa binabahagi na kaya mong maggalak at ipagmalaki si Kristo kahit nasan ka man sa gulong ng buhay dahil ang focus mo ay walang iba kundi ang ating Panginoon na dakila at naglikha ng lahat na nagbalik sa atin sa Diyos dahil sa ginawa niya sa krus. Walang ibang pangalan kundi si Kristo Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Kung ikaw ay bisita o matagal ka nang umattend at wala ka pang personal na relasyon sa Kanya, ang challenge ko lang is kailangan maniwala ka at ibigay mo ang buong pananampalataya at buhay mo sa Kanya. Dahil yung joyful obedience, produkto ng pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo. Father, we thank you so much for this time. Salamat, Panginoon. Dahil alam namin na kung ano man yung pinaintindi mo sa amin, ikaw yon, Banal na Espiritu. So patuloy mo kaming hawakan, patuloy mo kaming iangat at i-direct sa iyo lamang, O Kristo Jesus, aming tagapagligtas, aming Panginoon, aming tagalikha, aming manunubos, na ikaw lamang ang aming mananatili at nag-iisang dahilan sa lahat ng mga ginagawa namin. Lord, lumalapit kami sa iyo at kinikilala namin ang kapangyarihan at ang kamay mo. Alam mo po, Panginoon, yung pangangailangan ng aking mga kapatid na nandito ngayon at mga nanonood. Lord, ipakita mo sa kanila na walang imposible at ikaw ang aming great provider. I-provide mo yung pangangailangan nila. Lord, maaaring marami sa amin ngayon ay may karamdaman. At kami po ay lumalapit sa inyo na kung kaya niyong likhain ang lahat at even yung aming katawan, walang sakit na hindi mo pwedeng pagalingin kung naaayon sa kalooban mo. So tinataas namin sila, Panginoon. Hawakan mo at hipuin mo ang kanilang mga katawan at ma-experience, maranasan, Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos na naglikha ng lahat. Lord, ikaw ang nag-reconcile sa aming lahat. You know what's happening right now. Maybe may mga relasyon na nandito ngayon na nagkakagulo sa pamilya, sa trabaho. Oh Lord, walang imposible sa iyo. Ikaw ang patuloy na mamagitan at manguna sa bawat tahanan na meron po kami. Nang sa gayon makita ng iba na meron talagang pagkakaiba ang isang tao na nananampalataya at sumasamba sa isang tunay na Diyos, Kristo Jesus. Oh Lord, kung meron mang nangihina sa pananampalataya, dati mong ginamit pero nire-reject ang kanilang mga sarili, ipakita mo, Panginoon, na sapat ang binayaran mo sa krus
Nawala hindi sa pagkakamali namin sa mga nakaraan o sa sakit na naranasan namin para hindi kami maglingkod sa iyo. Bagkos, ikaw, Kristo, kung sino ka ay sapat na para ibigay namin ang lahat para sa iyo dahil ikaw ang tunay na Diyos. O Lord, ikaw lang ang maging aming kalakasan. Excited kami, Lord, na makita ka namin muli. Lord, salamat dahil hindi kami namumuhay ng talunan. O Lord, sinasamba ka namin, Yesu Kristo. Dinadakila ka namin. Ikaw lang ang banal na Diyos na makapangyarihan, na tapat, na aming sandigan, na aming kaibigan, na aming Ama, na lagi nakakaintindi sa amin, na namamagitan para sa amin, na umaalalay, na nagtuturo, na nagbibigay ng comfort, ng kapayapaan, ng kagalakan. Ikaw lang yon, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpalain po tayong lahat. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jimmy Opleda mula sa Next Gen Kids Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Julius Rayala upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Julius. Maraming salamat po sa inyong mensahe. Kamusta po kayo? Okay naman, by the grace of the Lord. Praise God po. So, para po sa ating unang katanungan, sa mundo ng woke culture, kung saan ay maari kang ikansela sa iyong mga pananaw, napakahirap maglingkod sa Panginoon. Paano ako magkakaroon ng lakas ng loob upang muling ibahagi ang Diyos sa mundo? Praise the Lord. You know, yung sabi mo na woke culture, it's very prevailing. Marami talagang against ngayon sa Christianity. And yun naman yung sign talaga na paparating na ulit si Lord. Maganda makita natin na the word is really sufficient for our encouragement. Sabi sa 2 Timothy 3:16, inspired lahat ng salita ng Diyos eh. And it's profitable for teaching, reproving, diba? Encouragement, training. Ang purpose is para maging complete and equip tayo to do the work of the Lord. So maganda sa mga kabataan na talagang lagi kayong magbasa ng Bible, aralin yon. Kasi katulad nung binasa natin kanina, if you will just meditate on it sa sa Colossians chapter 1 verse 15 na si Christ is the image of invisible God, He is the firstborn. Sa verse 29 sabi doon yung power niya is working mightily in us. I think yun palang sapat na para makita natin na hindi natin kailangan matakot, hindi natin kailangan magpadala sa ayon ng mundo, pero lagi natin bitbitin yung tapang na nagmumula sa salita ng Diyos dahil ang binabahagi natin ay katotohanan at si Kristo na may likha ng lahat. Amen. Praise God for that po. For our second question, paano natin kumbinsihin ang mga kabataan ngayon na si Jesus ay Diyos at hindi lamang isang puwersa o spiritual na nilalang? Alam mo, si Paul, pag tinignan natin sa buhay niya, kaya siya effective is because malinaw sa kanya yung importansya ng pagdedepende sa Panginoon. Every time na magsusulat siya, lagi niyang sinasabi yun sa mga letters siya na, oy, pag-pray niyo ako, ito yung mga gagawin namin, etc. So what's the point of that, no? It's very clear. Sabi sa Acts 1:8, we will receive the power when the Holy Spirit has come upon us. And hindi natin trabaho yung magkumbinsi, but trabaho ng banal na Spirito. At kailangan matutunan ng mga kabataan natin na dumepende sila sa kapangyarihan ng banal na Spirito. Which is, number one, magagawa natin yung pag in-example natin yun. Naging example tayo sa kanila. Vibrant yung prayer life natin as leaders. Second, we are committed really to really pray for the young people of this church. Kasi ang Diyos lang ang kaya magpabago ng puso eh. But if we will be constantly praying for them, na talagang yung mga kabataan ay dumepende at umasa sa kapangyarihan ng banal na Spirito yung kikilos. Thank you po. Pangatlong nating tanong, paano nga ba sumuko sa Diyos ng bigay todo, all in? Hindi mo magagawa yan pag di mo siya na-encounter ng personal eh. So kaya ang panalangin ko sa mga manonood sa atin, unless hipuin na banal na Spirito ang puso ninyo, dun mo lang makikita kung sino ba talaga si Kristo. At dun ka lang mag-uumpisang mag-respond ng may pagsamba at maibigay sa Kanya yung pananampalataya na meron ka. At yun na yun. Yun na magiging umpisa. Maniwala ka muna na si Kristo ay Diyos, siya ang Panginoon at tagapagligtas, dun mangyayari ang lahat.
Amen. So salamat po Pastor Julius sa pagsagot ng aming mga katanungan. At bago po tayo magtapos, tayo ay nasa kalahati na ng taon at panahon na naman para tayo magsama-sama bilang isang simbahan for prayer and fasting. Ang tema ng ating mid-year prayer and fasting ay Undefeated, the Victorious Prayer Life. Markahan nyo na ang inyong mga kalendaryo sa July 3 to 6, Martes hanggang Sabado. Face-to-face sa CCF Main or sa CCF Satellite na malapit sa inyo. And that's it for Sunday Fast Track. God bless! God bless.